Maaari mong gugulin ang buong buhay mo na nagtatrabaho ng todo at sa kabila ng lahat, manatiling kapos at walang sapat. Maaari kang mag-aral sa loob ng maraming taon pero pakiramdam mo'y nakaistambay lang, walang dalaw. Maaari mo pang sundin ang lahat ng tamang hakbang at mesmo sa ganong sitwasyon walang nagbabago. At alam mo ba kung anong bahagi ang pinakakakaiba? Ang problema ay maaaring nasa isang bagay na hindi mo alam na mayroon. Ikwento ko sa iyo ngayon, sa loob ng mas mababa sa 3 minuto, ang isang bagay na walang sinuman ang nagsabi sa iyo, at posibleng mas binago pa nito ang buhay ko kaysa sa anumang kolehiyo o diploma kailanman. Naisip mo na ba kung bakit napakaraming matatalino, masisipag, mabubuting tao ay parang nakakulong pa rin sa parehong lugar? Kahit gaano sila kasipag, halos hindi nagbabago ang resulta taon-taon. Para bang may hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanila. At ang katotohanan, meron talaga. Tinatawag itong paradigma. Parang malalim at komplikadong salita, pero hayaan mong ipaliwanag ko ito sa paraang simple. Ang paradigma ay isang koleksyon ng mga ugali at paniniwala na malalim na nakatanim sa iyong isipan, sa bahaging hindi mo namamalayan. Hindi mahalaga kung gaano karami ang binabasa mo, pinag-aralan mo, o kung gaano mo kagustong magbago, kung hindi mo mababago ang paradigma, mananatiling pareho ang mga resulta. Gumagana ito na parang isang sistemang otomatiko, parang programa, na siyang nagpapalakad sa buhay mo kahit hindi mo namamalayan. Gaya ng isang termostato. Maaari mong pilitin ang init o lamig, pero sa dulo, babalik pa rin ito sa kung saan ito orihinal na nakaset. Ganito rin sa mga ugali mo, sa tingin mo sa sarili, at sa mga resulta na nakukuha mo araw-araw. At naranasan ko ito mismo. Naalala ko ang isang yugto ng buhay ko na pakiramdam ko'y sobrang ligaw ako. Nagtatrabaho ako sa kung ano-anong racket, naglilinis ng sahig sa mga estasyon ng gasolina, nagpapalit ng langis sa mga sasakyan. Hindi ako bobo. Alam kong kulang ito para sa akin. Pero kahit gaano ko kagustong umahon, parang may humihila pa ibaba. Hindi ko alam kung ano. Basta ramdam ko lang ang nakakakulong na pakiramdam ng paikot-ikot sa parehong lugar. At masakit ito. Dahil alam mong kaya mo pa pero hindi mo magawang umalis doon. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang namumuhay na may tahimik na pagka-frustrate. Gusto nilang kumita ng mas malaki, magkaroon ng mas malayang buhay, mas maraming oras kasama ang pamilya, pero sa kaibuturan nila, may tinig na nagsasabing, hindi ito para sa'yo. Manatili ka na lang kung nasaan ka. At mas malala pa, ang tinig na ito ay nagpapanggap na lohikal. Sinasabi nito, maghintay ka muna, hindi pa tamang oras, siguraduhin mo muna. Doon panalo ang paradigma. Pero nagbabago ang lahat kapag natutunan mong makita ito. Kapag naintindihan mong hindi ito dahil sa katamaran o malas. Ito'y resulta ng pagkakaprograma. At ang programang iyan ay maaaring palitan. Nakita ko itong mangyari ng maraming beses sa mga taong sumulat sa akin o nakilala ko sa mga seminar. Katulad ni Wendy na dinala ang anak niya sa isa sa mga event ko. Alam niyang nagkamali siya sa pagpapalaki ng anak niya at gusto niya itong ayusin. Isang makapangyarihan at matapang na desisyon iyon. Dahil minsan kailangan nating aminin na nagtanim tayo ng maling binhi at kailangan nating tanggalin ang mga ugat na yon bago tayo makapagtanim ng bago. At siguro iniisip mo ngayon, sige, pero paano ko babaguhin yan? Ang unang hakbang ay ang magkaroon ng kamalayan. Kailangan mong obserbahan ang mga pattern na paulit-ulit na lumalabas sa buhay mo. Lagi ka bang nagsisimula tapos humihinto sa gitna? Lagi mong sinasabotahe ang sarili kapag malapit ka nang makamit ang maganda. Lagi kang nakaka-attract ng parehong klase ng tao, utang o problema. Iyan ang paradigma na lumilitaw. At palagi ka nitong ilalagay sa isang komportableng siklo. Hindi masaya. Comfortable. Magkaiba yon. Ang pagiging komportable ay mapanlinlang kasi akala mo ligtas ka pero ang totoo, hindi ka umaabante. Alam mo kung ano ang nakakagulat? Kapag sinimulan mong labanan ang paradigma, magre-react ito. Dadalhin ka nito sa takot, duda, at kawalan ng tiwala sa sarili. Para bang sinasabi nito, hoy, bumalik ka sa dati mong lugar. Doon umaatras ang karamihan. Pero kung magpapatuloy ka, kahit natatakot ka, may magsisimulang magbago. At hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na kaunti lang ang nakakaintindi. Ang pagbabago ng paradigma ay hindi isang beses lang ginagawa at tapos na. Isa itong proseso. Para itong pag-ikot ng isang mabigat na manibela. Sa simula, sobrang hirap.
Parang walang nangyayari. Pero sa tuloy-tuloy na pagkilos, sa paulit-ulit na pagsisikap, nakakalikha ka ng bagong pattern. At kapag dumating ang puntong iyon, ang mga bagay na dati parang imposibleng abutin, bigla na lang nagiging normal. Magsisimula kang kumilos, magsalita. Magiging mas mahirap para sa atin ang gumawa ng desisyon. At kapag hindi tayo makapagdesisyon, hindi rin tayo makakausad. Isipin mong kumilos at magpasya na parang isa kang taong namumuhay sa buhay na lagi mong pinangarap. At sa isang iglap, unti-unti mong mararamdaman na nagsisimula kang mamuhay sa ganoong paraan. Ngayon, gusto kong itanong ito sa iyo ng tuwiran, ilang ulit mo nang sinubukang baguhin ang takbo ng iyong buhay, ngunit bumabalik ka pa rin sa dati mong mga gawi? Ilang ulit ka nang nangakong mag-ipon, lalabas sa pagkakautang, pag-aalagaan ang iyong kalusugan, o magpapalit ng karera, ngunit sa huli, ginawa mo ang kabaligtaran? Hindi iyon kabiguan. Iyon ay dahil hindi mo pa nababago ang iyong pananaw o paradigma. At tanging sa sandaling tumigil ka sa pagsubok na baguhin ang panlabas na mundo at sinimulan mong baguhin ang iyong panloob na mundo, doon mo lang talaga ito mababali. Ang panloob na mundo ang siyang may kapangyarihan. Noon pa man at hanggang ngayon. Kung papayagan mo ako, gawin mo ito mamayang gabi, bago ka matulog, kumuha ka ng papel at panulat. Isulat mo kung ano ang nais mong baguhin. At pagkatapos, isulat mo rin kung ano ang mga ginagawa mong paulit-ulit na siyang pumipigil sa iyong makamit iyon. Isulat mo lahat, walang pinipigil. Kahit iyon lang, maaari nang maging simula ng isang malakas na pagbabago sa iyong buhay. Dahil habang nakatago ang lumamong paraan ng pag-isip, patuloy itong malakas. Ngunit kapag inilantad mo ito sa liwanag, unti-unti itong nawawalan ng lakas. Alam ko ito dahil naranasan ko mismo. At kung nangyari ito sa akin, pwedeng mangyari rin ito sa iyo. Marami sa mga tao ang hindi namamalayang ang kanilang kawalan ng kakayahang magpasya ang siyang unti-unting sumisira sa kanilang mga pangarap. Parang maliit na bagay lang, halos hindi mapansin. Ngunit isa itong tahimik na lason. Ang katotohanan, ang kawalan ng desisyon ay nakapaparalisa. Kinukuha nito ang mga pagkakataon. Ipinagpapaliban nito ang mga pangarap hanggang sa tuluyan na lamang silang maglaho. At ang mas masaklap, binibigyan ka nito ng ilusyon na hawak mo pa rin ang kontrol. Ngunit sa totoo lang, nakausad ka na ba? Ako man ay matagal ding naniwala na kailangan kong tiyaking perpekto ang lahat bago gumawa ng mahalagang desisyon. Akala ko kailangan kong maghintay hanggang sa sigurado na ako, hanggang sa walang panganib. Dahil sa ganitong pag-isip, matagal akong natingga. Ang totoong pagbabago lang nagsimula noong natutunan kong ang tagumpay ay hindi nangangahulugan ng pagiging sigurado, ito ay ang kakayahang magdesisyon ng may paninindigan, kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan. Mayroong isang bahagi sa aklat na Think and Grow Rich na binasa ko ng paulit-ulit ng lampas sa 30 beses, at palagi ko itong inirekomenda sa iba. Dito, inilahad ni Napoleon Hill na matapos niyang pag-aralan ang mahigit 25,000 kaso ng kabiguan, natuklasan niyang isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kawalan ng desisyon. Hindi ito dahil sa kakulangan sa pera, o edukasyon, o koneksyon. Ito ay dahil sa simpleng hindi marunong magdesisyon. At palagi ko rin itong nakikita, matatalinong tao, may talento, ngunit nag-aalinlangan. Nag-aantay. At hayaan na lamang ang mga pagkakataon na dumaan. Ngunit narito ang kapansin-pansin, ayon kay Hill, ang mga taong nagtagumpay, yaong mga nakalikom ng yaman na lampas sa $1,000,000, o tinatayang higit sa 50 milyong piso, ay may isang ugali. Mabilis silang magdesisyon at bihirang magbago ng isip. Samantalang yaong mga nabigo, kabaligtaran ang ginagawa, mabagal magdesisyon at madalas magbago ng isip. Hindi ito aksidente. Isa itong pattern. Kapag nagdesisyon ka ng may paninindigan, binabago mo ang agos ng iyong isipan. Parang radyo na una mong naririnig ay puro static o ingay at duda. Ngunit kapag nakapagdesisyon ka na, parang naitono mo ito sa tamang estasyon. At mula roon, dumarating ang lahat ng bagay na nasa parehong dalas, mga ideya, tao, oportunidad, lakas ng loob. Ngunit wala sa mga ito ang dumarating habang nasa pagitan ka pa ng desisyon at pag-aalinlangan. Maaaring nasabi mo na rin ito dati, kapag nagkapera na ako, magsisimula ako. O, kapag malaki na ang mga anak ko, saka ako lilipat ng trabaho. O, kapag kumalma na ang lahat, saka ko hahabulin ang gusto ko. Pero ang totoo, ang mga panahong iyan ay bihirang dumating. Patuloy ang buhay. Hindi tumitigil ang mga bayarin.
Ang mga pagdududa ay hindi kusa nawawala. At habang hinihintay mong payagan ka ng buhay, dumadaan ang mga taon. May isang lalaking nakilala ko, si Phil Goldfine. Isang araw, umupo siya sa harap ko, lugmok, walang pag-asa, nagtatrabaho sa lugar na kinamumuhian niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula, pero nagdesisyon siyang magbago. Nakinig siya sa akin, kahit hindi niya agad naintindihan ang lahat ng sinabi ko. Pero kahit ganoon, kumilos siya. Ngayon, siya ay isa ng nagwagi ng gantimpalang Oscar, Emmy, at Golden Globe. Hindi dahil may pera siya, koneksyon, o swerte. Nangyari iyon dahil gumawa siya ng tunay na desisyon, isang desisyong may buong paninindigan. Tumigil siyang maging tagapanood at naging bida sa sarili niyang buhay. At heto, pinatutunayan din ito ng agham. Ayon sa mga pag-aaral ng mga psikologo mula sa pamantasan ng Columbia, habang dumarami ang ating mga opsyon, mas lalo tayong hindi makapagdesisyon. At kapag hindi tayo nakakapagdesisyon, hindi tayo makakakilos at walang pagbabago ang mangyayari. Ang pinakamahirap gawin ay ang magpasya. Tinatawag ito na paradox ng pagpili. Para bang napaparalisa ang isipan sa takot na magkamali. At alam mo ba kung ano ang kalalabasan nito? Walang nagbabago. Nanatili ang isang tao sa parehong nakasanayang buhay, kahit hindi siya masaya, dahil natatakot siyang pumili ng mali. Pero ang pinakamasamang desisyon ay ang hindi pagpili. At dito pumapasok ang isang masakit na katotohanan, kapag hindi ikaw ang nagpapasya, may ibang gagawa nito para sa'yo. At kadalasan, ang mga desisyong iyon ay hindi ayon sa kagustuhan mo, kundi ayon sa kung ano ang gusto ng mundo na tanggapin mo. Matatapos kang nagsasabing sa isang buhay na hindi mo kailanman ginusto, dahil natakot kang tumanggi sa isang bagay na nakakasakit sa'yo. Alam kong nakakatakot ang magdesisyon. May kasamang panganib, may mga kailangang isuko, at maraming hindi tiyak. Pero may kasamang kapangyarihan din ang kapangyarihang baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Ang kapangyarihang umalis sa pagiging biktima ng mga pangyayari at maging may akda ng sarili mong kwento. At alam mo ba? Ang buhay mo ay magbabago sa mismong sandaling magpasya ka ng totoo. Yung desisyong dama mo sa puso. Yung hindi mo nababalikan. Isang pasya na nagsasabing, tama na. Ngayon ako na ang kikilos. At kapag ginawa mo yon, lahat ng bagay ay unti-unting nag-aayos. Dahil ang buhay ay tumutugon sa kalinawan. Hindi sa pag-aalinlangan. Kaya ngayon, gusto kong itanong, ano ang patuloy mong iniiwasang pagdesisyonan? Anong bahagi ng buhay mo ang natigil dahil hinihintay mong may mangyari? Ano ang matagal mo nang alam na dapat gawin pero patuloy mong ipinagpapaliban? Ang totoo, hindi mo kailangang alam lahat ng sagot ngayon. Kailangan mo lang magpasya. At panindigan ito. Darating ang mga sagot habang ikaw ay nasa paglalakbay. Lalapit ang tamang mga tao. Lalabas ang mga kailangang yaman. Pero mangyayari lang yan kapag ginawa mo ang iyong bahagi, ang seryosong pagtatalaga sa kung ano ang tunay mong nais. Gusto mong baguhin ang buhay mo? Magsimula ka sa isang desisyon. Isa lang. Pero tutu. Buo. At ngayon na. May naiisip ka bang bagay na sobrang gusto mong makamit, pero parang habang mas ginugusto mo, lalong lumalayo ito? Pinupuno mo ang sarili mo ng pag-asa, gumagawa ka ng mga plano, pilit mong pinananatili ang positibong pag-isip pero kahit ganon, walang nagbabago. Naranasan ko yan. Paulit-ulit. Hanggang sa maunawaan ko ang isa sa mga pinakanililimot, ngunit makapangyarihang batas ng sansinukob, ang batas ng dalas. Lahat ng bagay sa universo ay may panginginig. At hindi lang ito magandang pahayag, ito ay agham. Lahat ng umiiral ay gumagalaw, kasama ka. Pati ang mga iniisip mo. Bawat pag-iisip ay nagpapadala ng isang uri ng dalas, gaya ng istasyon sa radyo. At ang hindi alam ng karamihan, ang dalas na inilalabas mo ay siyang nagpapasya kung ano ang naakit mo. Ang bagay na gusto mo ay nasa isang partikular na dalas. At kung ikaw ay nasa ibang dalas, hindi kayo magkikita. Para itong pagsubok na makinig sa musika ng istasyong gamit ang radyo yan, kahit anong ikot mo ng pindutan, walang lalabas na tunog kasi nasa maling channel ka. Ito ang nangyayari sa maraming tao. Gusto nila ng kasaganahan pero nakatono sila sa kakulangan. Gusto nila ng pag-ibig pero nabubuhay sa takot na maiwan. Gusto nila ng tagumpay pero iniisip pa rin nila ang pagkabigo. At ang buhay ay tumutugon lang sa dalas. Hindi sa dasal.
Naalala ko noong nagsimula akong pag-aralan ng mas malalim ang konseptong ito. Nakilala ko si Kapitan Edgar Mitchell, isang astronauta mula sa misyon ng Apollo. Ikinuwento niya sa akin ang mga eksperimento sa pagpadala ng mga iniisip mula sa buwan patungo sa daigdig. Magkakalayo sila ng kanyang grupo ng mahigit 70,000 kilometro, walang kahit anong pisikal na koneksyon. At kahit ganoon, nakakapag-ugnayan sila gamit ang isip. Napakalaking epekto nito sa akin. Kung kaya ng isipan na lampasan ang kalawakan, ano pa kaya ang kayang gawin nito sa iyong buhay? Ang isipan ay ang pinakamakapangyarihang anyo ng enerhiya. At kapag sinimulan mong isipin ang mga bagay na naaayon sa iyong nais, nagsisimula ng mangyari ang mga bagay sa paraang parang nagkataon lang. Pero hindi ito aksidente. Ito ay dalas. Ang malaki at karaniwang problema ay gusto ng mga tao ng bagong resulta gamit ang luma nilang paraan ng pag-isip. Gusto nilang gumanda ang buhay, pero inuulit lang nila ang parehong paniniwala, mga ugali, at damdamin. Kaya hindi nila maintindihan kung bakit pareho pa rin ang lahat. Pero imposibleng makatanggap ng bago gamit ang lumang kaisipan. Kailangan mong lumipat sa dalas ng bagay na gusto mo. At nagsisimula ito sa isang tunay na desisyon. Ngunit kailangan din ito ng matibay na emosyonal na pagpupursige. Halimbawa, kung ang hangarin mo ay kumita ng mas malaking halaga ng pera, kailangan mong itigil ang pagsasabi ng mga pangungusap gaya ng hindi ko kailanman sapat ang pera ay parang nawawala agad sa kamay ko, o hindi ako marunong humawak ng pera. Ang mga linyang ito ay may partikular na enerhiya. At ang universo ay tumatanggap ng eksakto sa enerhiya na iyong inilalabas. Hindi nito naiintindihan ang biro. Kapag ang pinaparamdam mo ay kakulangan, mas maraming kakulangan ang ibinabalik sa iyo. Kapag ang ipinapadala mong pakiramdam ay kawalan, lalong ipapakita nito ang kawalan. Ngunit kapag ang ipinapasa mo ay pasasalamat, pakiramdam ng pagiging karapat-dapat, at katiyakan ibinabalik nito ang mga pangyayari na tumutugma sa mga iyon. At higit pa roon, hindi lang ito tungkol sa iniisip mo. Ang mahalaga ay ang nararamdaman mo. Maari mong sabihin, nais kong yumaman, ngunit kung ang nasa kaibuturan mo ay takot, pagkakasala, o pag-aalinlangan, ang nangingibabaw ay ang emosyon. Ang damdamin ang tunay na magneto. Ang iniisip mo ay lumilikha ng larawan. Ang nararamdaman mo ang siyang nagbibigay ng buhay sa larawang iyon. Iyan mismo ang itinuro ko sa isang lalaki na minsang dumating sa aking tanggapan, punong-puno ng panghihina ng loob, pagkabigo, at kalituhan. Ikinuwento niya sa akin na matagal na niyang pangarap ang magnegosyo, ngunit hindi niya makita kung paano siya makakaalis sa kanyang trabaho. Sinabi niya rin na pakiramdam niya ang pera ay palaging lumilipas lamang sa kanyang mga palad, at tila ba ang tagumpay ay isang bagay na malayo sa kanyang mundo. Nagtrabaho kami ng magkasama, at ipinakita ko sa kanya na ang totoong problema ay hindi ang kakulangan sa oportunidad, kundi ang enerhiya na kanyang ipinapadala. Nakikita niya lamang ang mga limitasyon dahil nakakulong siya sa enerhiya ng takot. Nang binago niya ito, lahat ay nagbago. Hindi lamang siya nagtayo ng isang negosyo, kundi nagsimula ring dumating ang mga kliyente na hindi man lang niya inaasahan. Ang lahat ay nagsimula sa pagbabagong enerhiya. Hindi mo kailangang malaman agad ang lahat ng hakbang. Kailangan mo lamang simulan ang pagpapalabas ng tamang enerhiya. Isipin mo kung paano ang buhay na nais mong maranasan. Isipin mo ito ng may mga detalye. Paano ka nagigising sa umaga? Saan ka nakatira? Ano ang ginagawa mo? Paano mo nararamdaman ang sarili mo? Hayaan mong madama mo ang katotohanan ito na para bang ikaw ay naroroon na. Sapagkat sa mismong sandaling iyon, ikaw ay nakikipag-ugnayan na sa enerhiyang iyon. At sa oras na manatili kang matatag sa ganitong uri ng enerhiya, unti-unting lilitaw ang mga tamang oportunidad, ideya, at koneksyon. Isipin mong mabuti, ilang ulit mo na bang naisip ang isang tao, at bigla na lang siyang tumawag o nagparamdam? O kaya'y nakaramdam ka na may mangyayaring kakaiba at ito'y totoong nangyari. Hindi ito mahika. Ito ay kasunduan ng enerhiya. At kung nangyayari ito sa maliliit na bagay, bakit hindi ito maaaring mangyari sa malalaki? Ngunit narito ang pinakamahalagang punto, kailangan mong panatilihin ang ganitong uri ng enerhiya kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Sapagkat ang dahilan kung bakit maraming tao ang sumusuko ay ang pagkabalisa. Nagsisimula silang tamang mag-vibrate, ngunit kapag hindi nila nakita agad ang bunga, bumabalik sila sa dating enerhiya. At sa kanila sinasabing hindi ito gumagana. Pero gumagana ito.
Ang problema ay bumalik sila sa maling istasyon bago pa man tumugtog ang musika. Dahil dito, iniimbitahan kitang subukan ang isang simpleng ehersisyo sa loob ng susunod na 7 araw. Tuwing paggising mo, bago mo pahawakan ang iyong telepono, isipin mo kung ano ang hitsura ng perpektong araw mo habang namumuhay sa pinakanais mong realidad. Damhin mo ito na parabang totoo na. Huminga na parang nariyan ka na. Lumakad na parabang nakamit mo na. Gawin mo ito araw-araw nang may presensya at damdamin. Maaaring mukhang katawa-tawa. Ngunit ito mismo ang nagpapalit ng iyong enerhiya. At kapag nagbago ang enerhiya mo, nagbabago rin ang buhay mo. Dahil ang katotohanan ay palaging umaayon sa enerhiyang iyong inilalabas. Palagi. Ang pinakamakapangyarihang tanong na maaari mong itanong sa iyong sarili ay, sino ba talaga ang pinaniniwalaan kong ako? Sapagkat ang larawan na mayroon ka tungkol sa sarili mo ay siyang nagtatakda ng lahat ng iyong makakamit o hindi makakamit. Kung sa kaibuturan mo'y nakikita mo ang sarili mo bilang isang karaniwang tao, limitado, malas, kulang sa talino, may mabigat na kasaysayan o hindi akma sa ganitong buhay, kung gayon, gaano mo man subukan, ikaw mismo ang haharang sa iyong tagumpay. At hindi ito dahil sa kasamaan. Ito ay dahil sa nakasanayang pag-isip. Sa maraming taon, ganyan ko nakita ang sarili ko. Wala akong ambisyon, mababa ang tingin ko sa sarili, at pinapatibay pa ito ng aking kwento sa buhay. Tumigil ako sa pag-aaral, wala akong pera, gumagawa ako ng mga trabahong pisikal, at parang palaging walang direksyon ang aking buhay. Pinaniniwalaan kong ang mga matagumpay na tao ay may taglay na bagay na wala ako, isang kakaibang talento, espesyal na katalinuhan, o naiibang pagpapalaki. At kapag naniwala ka sa ganito, unti-unti mong isinasaayos ang buhay mo ayon sa paniniwalang ito. Hindi ka nag-a-apply sa ilang trabaho dahil sa tingin mo hindi iyon para sa'yo. Hindi mo tinatanggap ang mga imbitasyon, hindi ka naglalakas loob at hindi ka lumalago. At ang pinakamasakit, hindi mo namamalayan, ikaw mismo ang naglalak sa pintuan mula sa loob. At ang pinakamasakit sa lahat ng ito ay hindi mo man lang namamalayan na ginagawa mo na pala ito. Parang normal lang ang lahat. Napapaniwala mo ang sarili mong ito ang realidad. Na ang buhay mo ay ganyan dahil ganito lang talaga ang mundo. Pero hindi totoo yan. Nagiging kung sino ka batay sa kung ano ang pinaniniwalaan mong ikaw. At hanggang hindi mo binabago ang larawang yan sa isipan mo, walang magbabago sa labas. Nagsimula akong baguhin ang takbo ng buhay ko noong may kaibigan akong nagbigay sa akin ng aklat na Think and Grow Rich. Noon ay nasa serbisyo ako bilang bombero sa Toronto, dismayado, mababa ang kita, at walang malinaw na direksyon para sa hinaharap. Doon nagsimulang magbago ang pananaw ko. Habang binabasa ko ang mga pahina ng aklat na yon, naitanong ko sa sarili, paano kung mali ako sa pagkakakilala ko sa sarili ko? Umiikot ang ulo ko sa tanong na yon. Dahil kung mali ako kung sino sa tingin ko ang sarili ko, baka mali rin ako sa kung ano ang posible para sa akin. Kaya nagsimula akong kumilos ng iba. Nagsimula akong maglarawan ng mas malalaking bersyon ng sarili ko. Kahit wala akong ganap na kaalaman kung paano gumagana ang lahat, kahit wala akong formal na edukasyon, nagsimula ako. Nagbukas ako ng negosyo sa paglilinis, at sa unang taon, kumita ako ng mahigit sa $100,000 na sa pera dito ay katumbas ng humigit kumulang 5,500,000 piso. At galing yan sa isang taong halos hindi man lang natapos ang ika-9 na baitang. Hindi ito dahil sa mahika. Nangyari ito dahil binago ko ang larawang nasa loob ko, ang pananaw ko tungkol sa sarili ko. Hindi namamalayan ng karamihan, pero ang imahe natin sa sarili ang salamin na ginagamit sa bawat desisyon. Kung iniisip mong hindi ka marunong sa pera, kahit pa may dumating na magandang oportunidad, umaatras ka. Kung pinaniniwalaan mong hindi ka isinilang para maging negosyante, hindi mo man lang susubukan. Para bang may di nakikitang kisam sa itaas ng ulo mo, at natututo kang mamuhay ng nakayuko, tinatanggap na lang ang mas kaunti kaysa sa karapat-dapat mong matanggap. At ang mas malungkot pa, habang lumilipas ang panahon, nagmumukhang normal ito sa'yo. Pero ang magandang balita, hindi permanente ang larawang yan. Maari mo yang baguhin. At nagsisimula lahat sa kung paano mo tratuhin ang sarili mo. Paano ka ba magsalita sa sarili mo? Tinatawag mo bang tanga ang sarili mo kapag nagkamali ka? Pinaparusahan mo ba ang sarili mo kapag pumalpak? O kaya naman, inaaruga mo ba ang sarili mo, pinapalakas, at itinataas muli? Ang mundo ay tumutugon sa kung paano mo pinakikitunguhan ang sarili mo.
Ang buhay mo ay salamin ng imahe mo sa sarili mo. At heto ang nakakatuwa, ipinapakita ng mga pag-aaral sa psikolohiya na ang ating pagkakakilanlan ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit. Ibig sabihin, kapag nagsimula kang kumilos araw-araw na parang ikaw na ang taong gusto mong maging, kalaunan, tinatanggap ito ng utak mo bilang katotohanan. At kapag natanggap na ito ng isip, hindi na mapipigilan ang pagbabago sa labas. Hindi ito teorya, ito ay siyensya ng utak. Maaaring iniisip mong, pero ang dami ko ng pagkabigo paano ako maniniwala sa sarili ko. Nauunawaan kita. Napagdaanan ko rin yan. At masasabi ko sa iyo ng buong paniniwala, ang kabiguan ay hindi pagkatao. Isa lang itong karanasan. Ang mga pinagdaanan mo ay hindi nagtatakda kung sino ka. Nagsasabi lang ito kung sino ka noon. At pwede kang magsimulang muli. Ano man ang edad mo. Saan ka man naroroon. Nagsimula akong muli na may mga utang, kulang sa edukasyon, halos putol ang hinlalaki, at wala ni kaunting ideya tungkol sa negosyo. At kung nakaya kong makaalis mula sa ganoong kalagayan, kaya mo rin. Ang mahalaga ay ito, tigilan mo na ang pagtingin sa sarili bilang biktima ng kwento. Hindi ka ekstra sa sariling buhay mo. Ikaw ang bida. Ikaw ang sumusulat ng script. Ikaw ang direktor. Ikaw ang nagdedesisyon kung paano matatapos ang istorya. Pero para mangyari yan, kailangan mong tanggapin ang papel na yon. Kailangan mong tumingin sa salamin at simulan mong sabihin, kaya ko to, kahit pa sa simula ay parang kasinungalingan. Kahit pa ang nakaraan mo ay nagsisigaw ng hindi mo kaya. Dahil pagtagal, natututo ang isip na tanggapin ito. At kapag natanggap na ito ng isip, lahat ay nagsisimulang magbago. Hindi mo kailangang hintayin ang pag-apruba ng mundo. Kailangan mo lang aprubahan ang sarili mo. At mula doon, magtatayo ka ng bagong imahe, bagong kwento, bagong buhay. Dahil ang buhay na gusto mo ay hindi darating para sa kung sino ka ngayon. Naghihintay yan para sa bersyon mo na naniniwala, nagpapasya, at kumikilos. At ang bersyong yan ay nasa loob mo. Naghihintay lang na palayain. Kailangan mo lang itong hayaang lumabas. Sa huli, ito lang talaga ang pinakapunto, makakarating ka lang hanggang sa paniniwala mong kayang mong marating. Ang larawang hawak mo tungkol sa sarili mo ay ang panimulang punto at siya ring hangganan. Kung babaguhin mo ang larawang yan, magbabago ang lahat sa paligid mo. At hindi ito mumurahing pilosopiya, ito ang susi na nagbubuka sa lahat ng pinto. Ngayon, kung nakakonek sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong hayaan na dito lang ito magtapos. Ang susunod na video na lumilitaw dyan sa screen ay ang susunod na hakbang sa hagdang inaakyatan mo, at maaaring makatulong ito para mas mapabuti mo pa ang sarili mo kahit 1% lang. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa sandaling ito. Hinihintay kita sa susunod na video.